So ayan po mga kalingap. So yung pong araw nito ay dito tayo ulit sa Batubalani. So ito po yung pangalawang pagdalaw natin kay Nanay Josie sa kanyang pagkamatay po. Yan, wala tayong kasama po, tayo lang po nag-iisa. So ngayon po ay dalawin natin ulit si Nanay Josie po, na kahit wala na siya ay yun, pinaparamdam pa na natin na mahalaga pa rin siya sa atin mga kalingap. At lagi pa rin natin siyang binibisita na kahit wala na siya po mga kalingap. Kasi ayan, nakita pa rin ni Nanay Josie tayo na yan, bubisita pa rin tayo sa kanya. Yan, ramdam pa rin niya yung kasiyahan po na kapag pumupunta tayo dito ay lagi siyang masaya. So ngayon na kahit nawala na siya ay paramdam pa rin natin na mahalaga pa rin siya sa ating mga kalingap. Kaya tara mga kalingap, samahan niyo ako sa pagdalaw ko ulit kay Nanay Josie. Ayan po mga kalingap. So bawal din kasi makuna ng video yung kabaong, kaya na-strike po ako. So ito yan, bahay lang muna kukunan natin. At ngayon po ay bibili ako ng bigas para kay Nanay Josie, para sa may pagkain sila dyan sa loob. So ayan po mga kalingap. So ngayon ay bibili tayo ng bigas para sa pang-araw-araw nila, kasi may mga nilalamay din so na gustong kumain sa ano ni Nanay Josie. So ngayon po ay bibili tayo ng bigas, 2 sako po. So tara mga kalingap, bibili tayo ng bigas po sa pang-araw-araw nila. Opo. Right, may bigas kayo? Bigas? 25 kilos? Ganun lang po ang klase ng bigas ko. Oo, yun, basta bigas. Ano ay? 1,180. Huwag lang mais. Masarap, pero masarap yan. Kamay po mabango po. Ayan o. Makikita ka niyan. Kay Kalingap. Tata. Tatay. Ayan po. Kalingap lang siya. Ay, Saan po yung dadalhin? patay. 25 kilos to, te. Walang ano si ate, walang gargador, walang bigero. Ano lang? 1,180 lang yung mata. Jasmine yan eh. Magkano sako nito? 1,180 ang kalahati. 1,000. 180. Ay, sa babango ako. Ay, mapagpungan daw. Ayan po, 2 sakong bigas po. Saan ba yun ini? Para kay Nanay Josie. So ayan. Malito babae? May ano ba dito? Howler? Howler na pwedeng ano ang magkarga nito? Wala. Magbabayad lang? Wala. Pagbuhat mo na lang po sa ano? Pagbuhat mo doon sa mga tao doon. Ayan. Hindi mo na talaga yung sir. Ikaw na magpabuhat. Para may pang ano sila, may pang araw-araw po. Magandang mataba. Uy, kulot-kulot ang buhok. May sakit ba kayo? Wala na, patay na. Magkano natin? Patay na. Ay, ilan Ha? pa? Isang araw. 2,360 o kahapon. Kasabay ko, nag-aasikaso din yung bid certificate. 1,180 Patay din na. naman sa adresan ng pamangkin. 2,360. Lilistahan pa? Hindi na. 2,360 po. 2,360. Binigyan ako ni sir. Kagawad vestido, nakay-kagawad rab. Kagawad din eh. Tinagbiray malaki po. Kalingap tata po ito. Hindi, iba po yung rab. Ilan ba yun? Yun ang boss namin. Boss. Ay, opo. Ayan. Ba't saan ba kayo madaan dun sa... Kilala mo. Diyan lang sa Ay, sir, Batubalani. Ano? Chris Dun sa may Presmido. kabila kayo madaan? Kilala mo si Reyna? Yung sa Talubatib na ano, binablog ni Gerard. Ano pa ako bibidyohin ka ni sir? Ay, kawawa ni Tawing. Kawawa naman oh. Kaya yan, kuya. Yan. Wala silang problema yun sa bigas. Siya po mga kalingap. Parating ka na ni Josie. Bigas. So ayan mga kalingap. So ano natin kay Nanay Josie. Para mamaya po may ano sila.
May panghapunan sila bigas. So, dito kami yun sa gilid ng kalsada. So, yan po mga kalingap. So, nagkitay muna tayo ng ano, karga dyan sa ano, sa bigas. Para dali na to. Itong dalawang sakong bigas po. Naghintay kami ng tricycle para masakyan yung bigas, karga. Kalingap, yan, papaano na namin yung bigas. Tatanda namin sa outlet. Hanap tayo ng ano, tricycle na pwedeng makargahan ng bigas. So yan po mga kalingap, sana yan, tuloy-tuloy pa rin yung pagtulong natin kanina ni Josie. So yan, may ano tayong bigas para mamaya po sa mga maglalamay po, makakain po sila. May bigas na maihain sa mga maglalamay po kanina ni Josie. So yan, salamat po sa suporta niyo po sa aking channel. Hanggang wala na si Nanay Josie, ganoon pa rin suporta niyo, tuloy-tuloy pa rin yung suporta niyo. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Wala po tayong tricycle si Kuya. Putit, nasa lubong natin. Ikarga na natin itong bigas para kayo ni Josie. Likod na lang. Ayan. Salamat kay Kuya. Shout out. Ay, ako na yung pumapulot. Wala pa naman akong pira. Laglag ng barya. Wow. Ayan. So yan po mga kalingap. Kaya natin itong bagas para may pangkonsumo sila. So ayan, kalingap ang ating bigas. Saka hindi na pwede makunin dun sa loob kasi may strike tayo. So dito lang sa labas tayo. Ayan. Ay, wala din pag-asa yung isang yun. Nabigay na natin yung bigas para kanina Josie para may pangangailangan sila. Yan. Isama natin si Ate Mina. Ate Mina. Saan ka? Masabi mo Ate Mina na kahit na wala na si Ate Josie,
Tuloy-tuloy pa rin yung tulong natin sa kanila. Masasabi ko pa may maraming salamat po sa mga tinulong sa kanya. Hanggang namatay siya. Hindi na naman po tayo magagawa. Hanggang dyan na lang siya. Kahit pa paano masaya siya ngayon, di ba? Ay, salamat ka. Rich man, tata. Hindi mo pa rin pinabayaan yung pamilya ko. Pinaprovide mo pa rin yung pangailangan nila mga araw-araw. Ano te? Hiningal ako. Siyempre si tatay. Ano mo si Nanay Josie tay? Si tatay na naman. Pamangkin na yan ang misis ko. Pamangkin. Bali yung tita ni Nanay Josie. Tita. Yung asawa po. Yung asawa mo ay tita ni Nanay Josie. Balita ko daw ay yung simula nung bata pa si Nanay Josie, kayo daw nagbabantay? Yung bata pa si Ate Josie? Kaya ganun pagkataon po ay hindi naman lahat na oras nalipat sa magulang. Kumbaga parang malapit si Nanay Josie sa inyo. Oo, malapit lang ka ganun. Kumbaga sa bahay naglalagi. Oo. Kumbaga doon minsan doon namamasyal ganun. Ganyan talaga yung pamangkin, di ba? Minsan malapit sa tita ganun. Kaya ganun yan. Tapos asawa naman na ito, nilando. Ay, sila na ang So anong misis mo sa pamangkin mo tay? Anong misis mo na nasa langit na siya, kapiling na ni Lord? Si Nanay Josie, anong mensahe mo kay Nanay Josie? Ay, yun po ay sa na siya, Panginoon Diyos. Kaya hanggang lang ang namin, masimpatya sa kanya. Kaya ang bahala ng Panginoon Diyos sa kanya. Dahil na siya dyan, sinakripisyo ka naman, di naman nagkulang. Kaya lang, talagang diyan na siya buwagsak. Kumbaga doon lang talaga yung buhay niya, Oo. Parang Hindi na mapigilan. Hindi niya na kinaya yung sakit na naramdaman niya, Kaya, ito nang huling pagkataon na siya ay bantay pa. Mga ilang araw lang ang sunod naasahan na siya. Sininterview na. Alam ko na kapiling na kapilang niya ni Lord si Nanay Josie. At siyempre ayaw na ng Panginoon na siya yung nahirapan. Baga matabo yung lens, kuya. Hindi. Ito lang. Cut natin. So ayan. Ayan tayo. Bumili ako ng bigas para sa kanila para may pang-araw-araw sila. Oo, Saka- oo nga yun. Saka kailangan ng mga naglalamay. Kaya gusto silang kumain, may pagkain sila. Konselo naman ay gusto at mai. Alisin na yun. Itawa niya hanggang sa na yan. Ilabas na mainibing. Ayun. Wala sanang maraming gusto na nangyayari. Kaya yun ang pasasarap niya. Sige po tay. Sige. Thank you po. So ayan po. At di pa natin si Ate Mina kung ano mensahe niya kay Nanay Josie. Ang mensahe mo, te? Ang mensahe mo. Mensahe mo kay Nanay Josie. Alam kong kapilan na Nanay Josie si si Lord. So ayan po mga kalingap. So yun. Grabe. Ako ng pawis. So ayan, maraming salamat po sa inyo lahat. So sa patuloy na suporta. So hindi na ako makapasok sa loob kasi yun, bawal din makuna ng video yung kabaong kasi na-strike tayo. So bawal pala yun. Yung makuna ng kabaong ng video. Na-strike ni YouTube. Kaya so hindi tayo makapasok doon. So kaya kung ano man ang pangangailangan nila, kung may kung halimbawa hindi nila naintindihan, kung hindi nila nananawaan yung sinasabi ko, so wala naman sa akin yun. So kung ano yung kulang, kung ano may pangangailangan, so dito rin naman ako. So dapat
dapat makausap ko sa isa sa mga ano nila. Isa sa mga anak nila na Josie, ano? Tingin na. Para malaman natin yung ano nila. So, ayan po. So, bawal tayo papasok siya sa loob kasi hindi na pwede makunan yung kabaong kasi na-strike ako. So, hanggang dito lang po tayo magbablog. So, ayan, mga kalingap. So, dito po yung mga alaala niya ni Josie na pag nagbablog kami dyan, nakaupo si Nanay Josie dyan, habang kami ay nagsushoot. Tapos dito sa kalsada na ito, pinalakad namin si Nanay Josie, na tinutulungan namin siya. Ayan. At ito, may court pa dito. Ayan, habang kami ay nagbablog dito. Ayan. Ayan, nandiyan. Nung nawala si Nanay Josie, hinanap namin dyan. Ayan, hinanap namin dyan si Nanay Josie, nawawala po. So, ito na lang po ang alaala po ni Nanay Josie. Yun, andito na yung tito ni tito ni Nanay Josie, Para saan yun, Tay? Para saan ito? Sa Patay? Hindi, sa may arkila. Sa'yo ito? Oo. May nag-arkila? Maglalagay tayo ng video cake. Pwede man lang kung gusto ni Nanay Josie. Kung gusto ninyo. Sa ibang Patay kasi, merong bijoki. Nanay ko, sinainatang baga may. Iba yung tradisyon nila Depende sa may-ari. Sa may patay. Oo. Depende sa may. Sa ibang tradisyon kasi, Kasi para hindi nainip yung tao. Una-una inaantok. Sa ibang tradisyon kasi may mga tradisyon na kasi na Yung modernong yung Patay may bijoki. Nasa ano naman yung pamilya kung gusto. mga bagong moderno ngayong mga tao. Pero yung iba, Inarang talaga ni Paring Gagayang na yan. Tiyo para dumaan ka daw. may deliver. Decision. Tanungin nyo na lang si Lando. Tapos yung mga anak na dyan si Lando. Tapos yung mga anak kung gusto, dadalang ko kayo maya-maya. Oo. Ayaw ni Lando. Disapprove. Tay, ano pong mensahe niyo? Di ba tito kayo ni Nanay Josie? Ano pong mensahe niyo po kay Nanay Josie na wala na siya? Alam kong nakita niya tayo ngayon, napapanood tayo. Okay lang yan. Okay lang. Ano mensahe mo sa kanya? Saka sa ano mo, sa pamangkin mo? So wala naman tayong magagawa dahil talagang tulad na rin nung na-post ko na talagang may kanya-kanya tayong una-una lang yan. Tapos wala naman tayong magagawa dahil hanggang doon lang naman talaga cancer naman ang naging karamdaman noon. So mas minabuti na siguro na nagkaganon dahil una-una nahihirapan siya dahil nakikita naman natin ang kalagayan niya na matagal na nakaratay. So, mas tatanggapin na ng buong pamilya namin na talagang hanggang doon na lang talagang buhay. Oo, kasi ayaw natin nakita na hirapan siya Oo, nahihirapan naman talaga at nakikita namin Gawa ng sakit niya talaga. So, Ano lang talaga tinitiisan niya para sa kanyang mga anak, no? pinipilit niyang gustong mabuhay pero wala naman tayong magagawa. Dahil tulad ng sabi ko, hanggang doon na lang naman talaga. Kaya nagpost ako na paalam. Masakit lang pero tanggapin na lang natin, no? Yun talaga magagawa na, tanggapin ng pamilya. Kasi ang buhay natin ay hiram lang sa Diyos, hiram lang sa Panginoon. Hanggang doon lang naman talaga. Nasaktan na tayo pero wala na tayong magagawa, no? Wala na tayong magagawa. Lahat tayo may hangganan. Una-una lang yan, Tulad baga nung na-post ko, kung nabasa mo yung mga post ko, sabi ko una-una lang yan at talagang wala nang hanggang doon na lang talaga. Hindi na, sabi ko, hindi na tayo muling magkikita. So, yun lang ang time masasabi ko. Sige po, At ako tay. nagpapasalamat pala nagpapasalamat nga pala kami una-una sa inyo mga kalingap, kay Kalingap Rab at sa inyo lalong higit sa iyo Kalingap Tata na talagang patuloy ang inyong suporta sa aming pamilya. Lalong-lalo na kay Jocelyn. So lubos-lubosan kami nagpapasalamat tungkol sa mga naibibigay niyong tulong. Simula't simula hanggang simulang mapabahayan niyo at hanggang sa mabigyan niyo ng yung pang-araw-araw na pangangailangan ni Jocelyn hanggang dumating ang sandali na yumao na siya.
Maraming salamat sa inyo, Sige po. mga kalingap. Ay, salamat po ano kuya at na tay at na-appreciate na po yung tulong namin kay Nanay Jocelyn. Ayun po. Salamat po kuya. Maraming Tay. salamat sa Oo. inyo. Ayan. Kapatid niyo te? Ano niyo? Pinsan. Ano mo si Nanay Jocelyn te? Ano po? Balik niya kami. Tiya. Ano? Kapatid mo si... Ano po yung pong tatay niya, pinsan ng tatay ko. Ganun. Anong mensahe mo kay Nanay Jocelyn? Sana po ay manahimik na siya at namat na. Makabilang buhay naman na po siya. Mabait naman po yan dati. Ay, nagkasakit nga lang. Alam ko nanonood siya ngayon. Anong masasabi mo? Kung nanonood po siya, alam kong nasa labas siya ng bahay, sana'y maging masaya na siya sa kinaroroonan niya Sa ngayon. piling ni Lord. Sa piling ni Lord. Yun. Sige po te. Sige po. So ayan po mga kalingap. Kuya Ben. Ating na ano po yung mga kaanak, kapamilya po ni Nanay Josie. Naglalako po ako nito. Ating na bigyan ng panayam, mensahe sa kanilang yumaong si Nanay Josie po. Si Nanay Jocelyn. So ayan po mga kalingap. So panibagong vlog na naman tayo. So ngayon ay po ay nabigyan natin ng bigas ang pamilya po ni Nanay Josie na natin. Nagbili tayo ng 2 sakong bigas para sa pangailangan po nila sa pang-araw-araw po at siyempre sa mga maglalamay po na gustong makita po si Nanay Josie. So kailangan talaga ng pagkain po. Kaya yun, bigas bigay natin sa kanila. So siguro sa sunod araw o ano, babalik pa ako dito para muling magbigay po ng tulong po. Muling magbigay ng tulong po kay Nanay Josie. Ay problema po si Ate Mina. Anong problema mo Ate Mina? Wala po. Ang problema daw po nga walang maibili ng Ano na anong problema? pagkain sila ay wag na daw. Pagkain. Wag na daw po yun. Meron naman. May Pambili ng rekado po sa mga lutuin. pang ulam na lang. So yun, dito po yung ano, nakaset up po yung ano, mga mesa po. Sa gindi. Meron pa. Ayan pong bigas na binili natin. Sa butit nakahiram sila ng ano po, mesa at upuan. Te, kumusta ka na te? Ayan po si Ate Belen po, siya po yung kapatid ni Ate Jocelyn po na talagang nagsasakripisyo. Kumusta ka na te? Ay, ikaw nagluto? Nagtutulong ako dyan. Dito, dyan niluluto sa inyo? Nagtutulong ka? Kay Josie. Kumusta ka na te? Kumusta na sakit mo? Labas-pasok na lang din sa ospital. Nag-iingat na rin at wala na. Pero may gamot ka naman na iniinom? Kaya, nung ano niya, yung may sakit siya na dinadalasan, hindi ako talaga. Ako'y may nararamdaman. Oo, ikaw rin hindi ka Ngayon, may ayos-ayos naman pakiramdam ko kaya tumutulong ako at wala namang anong bagay. Okay naman yung pakiramdam mo? Ayos naman. Hindi naman yung Kaya, ano? sa ilang araw na lang siyang makikita dito sa pagdagamot sa baga natin ang mga para sa kanya. Kaya ko naman. Masakit man sa loob ko. Titanggap mo naman. Wala namang magagawa. Nahihirapan na rin naman siya sa sakit. Oo, sobrang hirap talaga ng kanyang kalagayan. Kahit sino, di kayang ano yun. Kahit sino sa atin kapag ganyan sakit. Halos hindi ko na nga siya matingnan. Oo. At hindi ko na rin kayang pagparatingnan siya. Oo. Kaya nung magdalaw ako sa kanya, inano ko na siya. Na kung siya ay nahihirapan na, nararamdaman ko na rin naman na siya ay nahihirapan na. Inano ko na siya, kinausap ko na siya na kung gusto na niyang magpahinga na siya, pero hirap naman na rin siya. Kaya, masakit man sa loob ko na ganyan na siya, walang magagawa, tatanggapin. Tanggapin na lang kasi. Tatanggapin na lang na wala nang. Buti ka, Uti.
okay ka na, wala ka nang naramdaman. Meron po, kaya lang ay siyempre, konting ingat na lang. Oh, yan, ingat ka rin tayo sa pagkain. Pas huwag ka magbubuhat ng mga mabibigat, yung mga ano na... Hindi man po ako nagpapara mabuhat ng mga ano. Bawal din naman. Tsaka may maintenance ka ng iniinom. Meron na. Ingat Ingat natin kasi di natin alam yung magiging Nung ano natin, nakaraan ay- magiging kalagayan natin. Ano na rin ako, muntik na rin masamaan din ng ano. Kaya ako'y konting ingat na lang din. Habang naandiyan siya, tutulong-tulong na lang din. At ako least sa masaya kanya. siya na kumbaga tumulong ka sa kanya. Hindi ko man siya nagawang pagparating na nung may sakit siya, at hindi ko na talaga din kayang pagparating na siya. Kaya halos hindi ako pumupunta sa kanya. Isa ano sa nakikita ko sa kanya, parang ako din naman nasasaktan. Yun. Kaya, Masakit bilang kapatid niya na nakita mo nahihirapan yung kapatid mo, no? Ayan, naiyak tuloy si, ano, naiyak to si Ate Evelyn. itanggap ko na rin naman po at yan wala namang magagawa. Diyan naman talaga tayo. Oo. Una-una lang yan. Na, kumbaga, nauna lang si Nanay Josie, no? Masakit man sa akin, wala pang 1 taon na mamatay yung ama namin. Tapos siya naman ang sumunod, no? So, kung nanonood man si Nanay Josie ngayon, si Ate Jocelyn, si Nanay Josie, ano mensahe mo sa kanya? Sana maging mabuti na siya dun sa pupuntahan niya. Mapaayos na siya. Magkikita-kita na sila ng aming mga aming magulang, yung ina namin, yung ama namin, magkikita-kita na siya. Maging masaya na siya. Makita na yung kanyang papa at mama. Siyempre, kapinisan ni Lord, ano, te? Siya po. Hindi na siya maghihirap dito ng sakit niya. At saka nagpapasalamat din ako sa iyo, te, kasi malaking sakripisyo mo sa kanya nung na-hospital siya. Obligasyon Grabe ko yung, ng- obligasyon grabe yung ko sakripisyo mo na- doon. Na kapatid ko baga Oo. po ay nung ako naman ay hindi ko rin kaya, hindi ko na rin siya na anuhan at siyempre inisip ko rin yung sarili. Yung sarili mo din, yung, yung kalagayan mo din. Kaya nagsabi naman din ako sa kanila na kung kaya ko, bakit baga hindi ako mag-ano. Talagang hindi ko rin kaya nung sa panahon na naghihirap na rin siya sa ano. At parehas kaming na sa ospital. Na-hospital pa lang din ako. Ano pa nitong ano. Kaya hindi ako masyadong nag-ano sa kanya. Pero yun, naunawaan niya yung Tino. Alam niya, naunawaan na ikaw din may sakit. Nagpapasalamat naman po ako sa inyo. Oo, talagang di ko siya iniwan hanggang sa huling hininga niya. Salamat. Ayan. So ayan po mga kalingap, ating panayan po si Ate Evelyn po. Siya po yung tumulong kay Nanay Josie po. Yung nagkasakit po siya Nanay Josie. Siya po yung nagsakripisyo po. Ayan. Kaya pasalamat na kay Ate Evelyn po na talagang andyan siya para sa kanyang nagkataon na nagkasakit siya. Kaya medyo hindi po ninaalagaan si Nanay Josie kasi siya din ay nagkasakit po. So yun, mga kalingap. Ayan. Ito na po yung mga alaala ni Nanay Josie dito sa lugar nila. At dito po lumaki si Nanay Josie po. Dito mismo sa lugar nila. Ayan, dyan na pala yung ano. Dyan yung St. Peter. Yung bulaklak. Ayan o. Ayan po. Andyan na yung tarpaulin ni Nanay Josie. Ayan. Kasi yung sa ano niya, kulang ng ano. Kulang pa ng tarpaulin, yung ilabi memory. Tapos yung bulaklak. Ayan. So na po ibibigay yung Diba? Uy! Diba ako si Maliban mo De La Cruz? Tingnan mo! Eh, paano? De La Cruz? ayan na. Bawal ang tao na may
So, bawal po tayo doon sa loob mag-vlog kasi wala. Na-strike po ako pag nag-vlog ako doon sa loob. Makunan yung kabaong yun ni Juicy. Kaya ito na lang. Kuya, patingin daw. Ayun. Ayan o. Ayan o. Model kami kayo, model. Ayan po. So ayan. So, yan ang kulang na lang, kuya. Tarpaulin, ayan o. Ano po kay Juicy. Bawal ako dyan sa loob kasi na-strike ako pag nakunan po yung... Tarpaulin, dito po ito sa labas. Saan? Dito lang po sa labas. Ay, dito? So ayan na po. Sabi nagpapakit siya na Juicy. Dito na kaya? Harap po dito? Ayan. Pangalan na yan? Yun na yung pangalan. Dami daw. Iba yung anong function niyo kuya? Ha? Iba yung balsamador. Iba yun yun. Iba po yun, sir. Kayo, anong trabaho nyo? Ganito po, mga gano'ng service. Service yung mga ganun yun. Iba po yun. Kayo sa St. Peter? O, kami po yung sa St. Peter. Pero sanay na kayo sa trabaho nyo kuya? Ay, sanay na po. Yung patay na nyo, yung dinadala nyo sa ano? Lagyan sa kabaong. Opo, nilalagay po namin. Kasi yun ang trabaho nyo, no? Parang nasanay rin kayo sa Sa una lang po matakot. trabaho nyo. Sa una lang di nakakatakot tayo. Kailangan si Kalinga Prab? Kuya? Ako po yun. Kaano mo si Kalinga Prab? Dati po ako nakapagtrabaho din. Ay, tama pala. Kailangan niyo po si Kakir? Balikan Baltiris. Si Permac. Yung kilala ko. Tagad po yung sa amin. Hindi nga, namukhaan kita eh. Sabi ko, namukhaan ko si Kuya. Parang kasama nila sa Permac sa trabaho. Ilang taon ka lang ganun, Kuya? 5 months lang po ako dun. Months lang. Kanino pa bahay ang nano mo? Kaya ano po, kay Ay, lulaima lahat! yung mga pabahay po. Kanino? Kuya Bal po yun ay. Pabahay ni Kuya Bal? Pabahay lang ni Kuya Bal. Sa ano, Binsons. Binsos. Meron pa po di sa... Kung saan sa... So, ayan. So, kilala pala ako ni Kuya. Kilala si Kalinga Prab. Ayan. Si Kalinga Prab. Ayan po, kinabit na po yung ano ni Juicy. Oh. Dito pa yung nilagay pala. Ayan. Mga masisipag po ng mga natin nilagay at trabahante po ng ano, St. Peter. Yan, bukas ako dali. Mapunta na rin po kami ka. Sige, ingat kayo. Salamat Kuya. Sige po, salamat po. Ingat kayo Kuya. Salamat. Lagi mo na alkutan mo. Kayo pala yung nasa lubong namin ng nakarang araw. Ayan. Ayan po mga kalingap. So, yun. Meron na itong tarpaulin. Ayan po yung mga ano po mga kalingap. So, ayan. Ating ano po namin sayo po si Ate Evelyn at yung mga pamilya niya. So, ayan po mga kalingap. Sana patuloy niyo po rin supportan po ang aking channel kahit nawala na po si Nanay Josie. So yan po, ano man yung anong pamilya ng mga anak niya, so tayo naman po ay tutulong kung ano yung mga kulang po. So ang ano ko lang naman, mag-mensahe sila sa akin, mag-message sila kung kailangan nila ng tulong po. Dito naman ako para tumulong po sa kanila. So ito na po yung tarpaulin ni Nanay Josie. Ayan. Hindi po pala pwede yun sa loob. Tsaka yung bulaklak po na hatid na rin po. Ayan. So ayan po mga kalingap. So ayan po, sana patuloy niyo po rin suportahan. Please like and share ng video na ito. Huwag niyo po kalimutang huwag niyo pong skip ang ads po para tuloy-tuloy pa rin ang tulong natin. Kaya Nanay Josie kahit nawala na siya, so tayo pa rin ay tutulong sa kanya. Alam kong nanonood siya ngayon. Alam kong masaya siya na lagi nating dinadalaw siya sa kanyang ano, sa kanyang kabaong po, na kahit wala na siya ay yun, nakasupport pa rin tayo sa kanya. Ayan, pinibigyan pa rin natin siya ng tulong, pinabot natin sa kanyang pamilya po. Kaya kung saan man si Nanay Josie ngayon, siguro masaya siya na nakita niya na ano pa rin tayo, tumutulong pa rin tayo na kahit wala na siya.
So yung mga kalingap, sana patuloy pong suportahan ulit yung channel ko. At huwag niyo pong kalimutang suportahan din po ang channel ni Kuya Val Santos Matubang at Edna Vlogs at syempre kay Kalingap Rob. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po mga kalingap.